Kaunti lang ang mas magandang paraan ng paglalakbay sa buong Estados Unidos kaysa tren. Pwede kang mag-unat ng mga binti mo, mag-enjoy ng pagkain sa cafe, at panoorin ang tanawin ng bansa habang dumadaan sa labas ng bintana mo. Pero kung sanay ka sa paglipad, ibang-ibang karanasan sa Amtrak. May mga bagay na higit sa inaasahan, pero may iba ring nakakagulat. Matapos kong paulit-ulit sumakay ng Amtrak sa buong bansa, napagtanto kong may ilang bagay na sana alam ko bago ang mga unang biyahe ko. Ngayon, tatalakay natin ang 10 bagay na dapat malaman bago sumakay ng Amtrak. Unahin muna natin ang mahalagang kailangan mong malaman bago mag-book ng biyahe. Madalas at posible talagang malate ang iyong tren. Hindi lahat ng tren at hindi araw-araw, pero kung sasakay ka ng Amtrak, dapat kang maging handa na baka hindi dumating sa oras ang tren mo. Simple lang ang dahilan nito. Ang Amtrak trains ay bumabiyahe ng daan-daan hanggang libu-libong milya at kadalasang dumadaan sa mga riles na pagmamay-ari ng mga kumpanya ng riles para sa kargamento. Ibig sabihin, maaring makasalubong ng iyong tren ang trapiko ng mga tren ng kargamento, pagkukumpuni ng riles, problema sa signal, panahon, mga mechanical na issue o iba pang mga aberya na maaaring magdagdag ng oras sa iyong biyahe. Ang maliit na pagkaantala sa simula ay pwedeng lumaki habang tumatakbo ng daan-daang milya. Ang 20 minutong pagkaantala sa pag-alis mula Chicago ay maaaring hindi mukhang malaking bagay. Pero kung ang pagkaantala na yon ay maging 1 oras, tapos madagdagan pa ng 1 pang oras sa ibang bahagi ng biyahe, bigla ka nang darating sa iyong destinasyon ng mas huli kaysa sa inaasahan. Unang tip, kapag magbubook ng Amtrak, maglaan ng palugit sa schedule at huwag agad magbook ng flight pagkatapos dumating ang tren mo. Huwag mag-schedule ng importanteng appointment. 20 minuto lang matapos ang dating mo. Mag-ingat lalo sa koneksyon sa mga rutang. 1 o 2 tren lang ang umaalis bawat araw. Sinasabi ng timetable kung kailan planong dumating ng Amtrak. Hindi nito ginagarantiya kung kailan talaga darating ang Amtrak. Kung galing kang bumiyahe sa eroplano, baka akala mo kailangan dumating sa istasyon 2 oras bago umalis. Sa karamihan ng biyahe ng Amtrak, hindi mo na kailangang gawin yon. Rekomendasyon ng Amtrak na dumating 30 minuto bago alis. Kadalasan, walang parehong seguridad at screening ang mga Amtrak station tulad ng sa paliparan. Siyempre, may mga eksepsyon. Minsan matagal libutin ang mga terminal gaya ng New York Penn Station o Chicago Union Station. Mas mainam na mas maaga dumating kung mag-check-in ng bagahe. Nire-rekomenda ng Amtrak na 45 minuto imbes na 30 bago umalis. Kung magbibiyahe ka sa ibang bansa, gaya ng Adirondack o Maple Leaf, maaaring may dagdag na prosesong dapat isaalang-alang. Pero para sa karaniwang biyahe ng Amtrak, mas makatwira na dumating ng 30 minuto bago ang alis kaysa 2 oras. Isa pang dahilan kung bakit di mo kailangang maagang dumating. Kadalasan, wala ka rin magagawa doon. Hindi siguradong may malaking terminal na may restaurant, tindahan, lounge at libangan gaya ng sa paliparan. Maaring sa waiting room ka lang maupo ng 1.5 oras. Kaya siguraduhin mong alamin ang particular na istasyon na iyong aalisan kung mag-check-in ka ng bagahe at bigyan mo ng sapat na oras ang sarili mo para makasakay ng komportable. Pagpasok mo sa tren, hahanapin mong upuan mo. Minsan nakatalaga na ito bago sumakay, gaya sa Acela o business class sa Northeast Corridor o kaya ay itinatakda sa mismong platform. Karaniwan, paunahan ito sa pagpili ng upuan. Ngayon, madalas kang maupo ng matagal. Pwedeng tumagal ang biyahe ng 30 minuto hanggang 12 oras, minsan ilang araw pa. Kaya mas mahalaga pala ang pagpili ng upuan at klase ng biyahe kaysa akala mo. Kung bibiyahe ka sa corridor service, isipin kung coach o business class ang mas bagay sa'yo. Sa long distance na tren, marami kang pagpipilian mula standard coach hanggang roomettes at bedrooms na may libreng pagkain at lounge access sa piling istasyon. Walang isang tamang sagot para sa lahat. Minsan talagang sulit ang premium na option at minsan naman hindi talaga. Tingnan kung gaano katagal ang biyahe, kung magdamag ito, gaano mo gusto ng privacy at ano ang amenities sa upgrade. At syempre, may pagkakaiba sa presyo na maaari magdesisyon kung sulit ang upgrade. At nandyan din ang mismong upuan. Sa mga superliner, ang pagiging nasa itaas o ibaba ay malaki ang epekto sa iyong karanasan. Kung nasa double-decker na tren ka, mas mainam umupo sa itaas, mas maganda ang tanawin, mas malapit ka sa ibang parte ng tren at mas malayo ka sa banyo at dumadaan na tao. Sa magagandang ruta, mahalaga kung saang gilid ng tren ka uupo dahil malaki ang epekto nito sa tanawin.
Kaya bago mo basta tanggapin ang kahit anong upuan na ibigay sa'yo, maglaan ka ng sandali para isipin kung saan mo talaga gustong gumugol ng susunod na ilang oras. Dahil sa mahabang biyahe sa tren, ang upuan mo ang nagsisilbing tahanan mo habang bumibiyahe. Ngayon, bawat tiket ay may upuan, pero may ilang tren na may extra, ang observation car. Makikita ang observation cars sa mga long distance na tren sa kanluran. Kung may observation car ang tren mo, gamitin mo ito. Isa sa pinakamalaking bantahan ng paglalakbay sa tren ay hindi ka nakakulong sa isang upuan sa buong biyahe. Sa mga ruta tulad ng California Zephyr, Coast Starlight, Empire Builder at Southwest Chief, ang observation car ay isa sa pinakamasayang bahagi ng biyahe. Hindi lang mula sa maliit na bintana ng upuan mo makikita ang tanawin, kundi pati sa malalaking bintana sa paligid ng bagon. Pwede kang umupo kasama ang ibang pasahero, magkwentuhan tungkol sa biyahe, panoorin ang pagbabago ng mga tanawin sa paligid mo at mag-enjoy lang na wala ka muna sa upuan mo. Matatagpuan ang cafe sa ibabang palapag ng observation car, isa pang dahilan para pumunta roon. Isa yan sa dahilan kung bakit kakaiba ang long distance tren sa eroplano. Ang mismong paglalakbay ay bahagi ng karanasan, kaya kung masuwerte kang magkaroon ng observation car, huwag mong ubusin ang 20 oras na nakaupo lang sa iyong itinalagang upuan dahil iniisip mong doon ka lang dapat manatili. Tumayo at mag-ikot sa tren habang pinapanood ang tanawin ng bansa. Narito ang isa na parang halata na hanggang sa makita mong 8% na lang ang baterya ng iyong telponyo at may 6 na oras ka pang biyahe. Magdala ng pang-charge. May saksakan ng mga tren ng Amtrak pero wag umasa na sa buong biyahe ay magagamit ito. Minsan nasa di inaasahang lugar ang mga saksakan, pwede ring di gumana at kung madalas kang umalis, baka hindi mo magamit kapag kailangan mo. Lagi kong nire-rekomenda na magdala ng power bank. Kung wala ka nito, magdala ng multi-socket at mahabang charging cable. Lalong nagiging mahalaga ang iyong telepono kapag naglalakbay ka. Ito ang iyong ticket, yung camera, yung mapa at paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa labas ng mundo. Kapag nasa hindi pamilyar na lugar, ito ang pangunahing source ng impormasyon mo. Kaya siguraduhin naka-charge ang lahat ng gamit mo bago umalis, dalhin ang tamang mga charging cable at magdala ng power bank na may sapat na kapasidad para mapanatiling buhay ang iyong mga device sa buong biyahe. Karaniwan, napakaliit lang ng espasyong kinakain nila at halos wala namang disbentahe sa pagkakaroon ng isa. Isang bagay na madalas nakakalimutan ng mga tao kapag nagbibiyahe sa tren ay mahaba ang biyahe at kadalasan kailangan mong libangin ang sarili mo. Huwag mong asahan na may libreng wifi sa tren para sa'yo. May wifi ang Amtrak sa maraming tren pero bukod sa Northeast, madalas hindi ito gumagana. Ganon din sa cellular service. May malalaking bahagi ng bansa kung saan talagang walang signal ang iyong telponyo. Bago umalis, i-download mo na ang mga pelikula, palabas, libro, podcast at iba pang gusto mong dalhin. At magdala ka ng headphones, pakiusap. Ang tren ay isang pampublikong lugar na pinagsasaluhan at ayaw ng kahit sino na 6 na oras silang nakikinig sa pelikula ng iba mula sa kabilang bahagi ng bagon. Sobrang sulit ang headphones kapag magdamag ang biyahe, nakaupo sa coach o gusto mo ng tahimik. Kung wala ka nang magawa, nandyan palagi ang pinakasimpleng libangan, ang bintana. Maganda talaga ang continental US at walang magkaparehong estado. Sa ilang ruta, ang tanawin ang pangunahing dahilan kung bakit ka nandoon. Madali mong mapaganda ang biyahe sa Amtrak sa pagdadala ng sariling pagkain. May cafe car ang Amtrak at sa ilang long distance na tren, meron ding full service dining. Madalas akong bumili ng pagkain sa cafe sa mga video ko para ipakita ang choices. Pero sa totoo lang, kaunti lang ang pagpipilian at hindi rin maganda ang presyo. Depende sa tren at oras ng sakay, maaaring limitado ang cafe hours. Iba naman ang long distance na tren na may dining service pero limitado pa rin ang menu at oras ng serbisyo. Kaya para sa mahabang biyahe, inirekomenda kong magdala ka ng sapat na baon ng mga merienda. Kung mas determinado ka, magdala ng maliit na cooler na may gusto mong laman. Hindi ibig sabihin na huwag mong gamitin ang cafe. Maganda itong mapagkukunan. Pero kung may sarili kang pagkain, hindi ka lang nakaasa sa kung anong inaalok doon. Ang kagandahan ng paglalakbay sa tren ay hindi ka nakakulong lang sa iyong upuan. Pwede kang tumayo, maglakad-lakad at panatilihing dumadaloy ang dugo mo. Pero ang makahinga ng sariwang hangin ay isang bagay na kailangan ng lahat paminsan-minsan. Pero ang tanong, saan ka nga ba talaga pwedeng bumaba ng tren?
Sa ilang ruta ng Amtrak, may takdang hintuan para sa pagbaba ng pasahero. Karaniwan, ang mga hintuang ito ay nakatakda ng 10 hanggang 15 minuto at inaanunsyo bago dumating ang tren. Maaring mga mas mahabang hintuang pangserbisyo ito o mga itinalagang break para sa paninigarilyo at pag-unat. Maraming online na listahan na sumusubaybay sa mga hintuan para sa paninigarilyo at pag-unat sa iba't ibang ruta ng Amtrak na talagang kapaki-pakinabang kapag nagpaplano ng biyahe. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng break para sa sariwang hangin ay pareho. Minsan, sandali lang ang hintuan ng tren. Minsan naman, mahigit 1 oras kang maghihintay. Kahit ano pa ang schedule, magtanong pa rin sa crew. Kung pinayagan kang bumaba, yunat mo binti mo at huminga ng sariwang hangin. Pero bantayan mo ang oras at makinig sa mga anunsyo. At huwag mong isipin na dahil nakahinto ang tren ay malaya ka na maglakad-lakad. Pwedeng umalis ang tren kahit wala ka pa. Tandaan, ikaw ang umalis sa tren, hindi ka iniwan ng tren. Kung ikaw ay bumibiyahe sa sleeper o gagamit ng serbisyo ng pagkain sa tren, inirerekomenda ko ring magdala ka ng kaunting pera. Hindi mo kailangang magdala ng daan-daang dolyar, pero maganda kung may dala kang maliliit na pera para sa tip. Kung bumibiyahe ka sa sleeper, maaaring may attendant na tutulong sa'yo sa buong biyahe. Maaring makasalamuha mo rin ang mga staff sa kainan, cafe o iba pang empleyado sa loob ng tren, kung saan maaring gusto mong magbigay ng tip depende sa serbisyo. Kahit maganda na ang mga sistema ng pagbabayad, mas madali pa ring mag-tip kapag may cash. Hindi naman obligado magbigay ng tip, nasa iyo kung gusto mong gawin yon. Madalas nakakalimutang gawin ito bago bumiyahe. Naranasan ko na rin at nakakainis kapag wala ka nito habang nasa biyahe. Kung maglalakbay ka ng malayuan, magdala ng konting pera sa bag. Maaring hindi mo ito kailangan, pero kung kailanganin, matutuwa kang may dala ka. Bukod pa dyan, may ilang pagkakataon na malaking tulong kung may extra kang pera. Halimbawa, kung nasa Sunset Limited ka at masuwerte kang maabutan si Juanita the Burrito Lady sa El Paso. At panghuli, kung may isang bagay na talagang kailangan mong maintindihan bago sumakay ng Amtrak, eto yon. Iayun mo ang expectations mo. Sa uli, pampublikong transportasyon ang Amtrak at hindi ito isang pare-parehong serbisyo. Ibig sabihin, maaring iba-iba ang karanasan mo depende sa tren na sinasakyan. Pwede kang sumakay ng Acela para sa mas pulido at medyo premium na karanasan. Sumakay ka ng Northeast Regional para sa maayos na biyahe. Pwede kang sumakay ng long distance na tren na may observation car, dining at sleeper para sa kamanghamanghang biyahe ng ilang araw sa buong bansa. At maaari ka ring mapunta sa lumang bagon na may hindi masarap na pagkain, naantalang pag-alis at upuang luma na. Lahat ng karanasang yan bahagi pa rin ng Amtrak. Mahalaga itong maintindihan kasi may mga taong sumasakay sa Amtrak na may mga inaasahan batay sa karanasan nila sa eroplano, luxury train o ibang Amtrak routes na nasakyan nila dati. Diyan nagkakaproblema kapag mataas ang inaasahan mo. Nagkakaibang kadamitan, istasyon, serbisyo, amenities at pagiging maasahan ng bawat tren. Pero hindi ibig sabihin na huwag mong subukan ng Amtrak. Naranasan ko ang ilan sa paborito at hindi magagandang paglalakbay sa Amtrak at pareho talagang bahagi ng karanasan sa Amtrak. Pwede kang mag-enjoy ng araw habang tumatawid sa Rocky sa observation car, pinapanood ang tanawing dumaraan sa loob ng daan-daang milya. Pwede ka ring gumugol ng ilang oras na nakaupo sa labas ng isang lungsod habang naghihintay na makadaan ng isang freight train. Pwede kang kumain ng masarap sa dining car o gumastos ng $15 sa cafe na pagsisisihan mo rin. Ganyan talaga ang Amtrak, pampublikong transportasyon. Pag naintindihan mo yon, mas maa-appreciate mo kung ano talaga ang magaling sa Amtrak nang hindi mo inaasang maging iba ito sa kung ano talaga ito. Sumasakay ka ng pampublikong transportasyon para maglakbay sa malawak na bansa. Magkakaroon ng mga kompromiso, magkakaroon ng mga pagkaantala at magkakaroon ng mga bagay na hindi perpekto. Pero kapag nagsama-sama ang lahat, may makukuha kang di kayang ibigay ng eroplano. Pwede kang umupo at mag-relax, panoorin ang pagbabago ng tanawin sa labas ng iyong bintana, maglakad-lakad sa tren, makipagkilala sa ibang pasahero at tunay na maranasan ang layo ng iyong biyahe. At iyan ang dahilan kung bakit sulit sakyan ang Amtrak. Iyan ang 10 bagay na sa tingin ko ay dapat malaman ng bawat unang beses na sasakay sa Amtrak bago sumakay. Kung isa sa alang-alang mo ang mga ito, mas magiging handa ka sa realidad ng paglalakbay sa tren at sana ay mas maganda ang iyong karanasan dahil dito.
Kung plano mong sumakay ng Amtrak sa unang pagkakataon, may mga video pa ako tungkol sa mga long distance na tren, mga cabin na tulugan at pinakamagagandang ruta sa bansa. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang alinman sa mga tips na ito, mag-subscribe ka na para sa iba pang mga video. Libre lang ito at malaking tulong ito para masuportahan ang channel. Gusto ko ring magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at labis kong pinahahalagahan ang inyong napakalaking kabutihang loob. Kung gusto mo mapasama ang pangalan mo sa video o gusto mo lang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Pero sa ngayon, yun lang muna ang meron ako para sa araw na ito. Salamat sa pagsama. Magkita tayo ulit.